Ako nga pala si Maria Vanessa Jimmy Villacortes at ngayon naman ay magtungo tayo sa panahon ng liberasyon at ang mga aklat na nailimbag. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, muling sumigla ang panitikan sa Pilipinas sa panahon ng liberasyon mula sa taong 1945 hanggang 1950. Maraming mga manunulat ang muling naging aktibo sa paglalathala ng kanilang mga akda na naging mahalagang bahagi ng muling pagbuhay sa kulturang Pilipino. Sa panahong ito, nailimbag ang mga mahalagang aklat tulad ng mga piling katha at mga piling sanaysay ni Alejandro G. Abadela na nagpakita ng makabago at mapanuring pag-iisip sa larangan ng panitikan. Maikling kwentong Tagalog ni Teodoro Agoncillo na nagtatampok ng mga makabuluhang kwento hinggil sa buhay ng karaniwang Pilipino. Ako ay isang tinig ni Genoveva Edrosa Matute na sumasalamin sa damdamin, karanasan at pananaw ng isang individual sa panahon ng pagbabagong lipunan. Mga piling akda ng kadipan ni Efren R. Abueg na nagbigay diin sa malalim na pag-unawa sa kulturang Pilipino at ang 7 dula ni Dionisio Salazar na tumatalakay sa iba't ibang isyong panlipunan sa pamamagitan ng sining ng dula. Ang mga akdang ito ay hindi lamang salamin sa panahon kundi nagsisilbing tinig ng mga Pilipino na nagkahangad ng kaayusan, katarungan at kalayaan. Sa pamamagitan ng panitikan, naipahayag ng mga manunulat ang kanilang damdamin, kaisipan at adhikain para sa bayan sa isang panahong puno ng pagbabago at pag-asa. Magandang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Carmela Digaya Ilocando. Ang tatalakayin ay patungkol sa Gawad Palangka o Don Carlos Palangka Memorial Awards for Literature, isang prestihiyosong parangal sa panitikan sa Pilipinas. Itinatag noong 1950 at nagsimula noong 1951. Ang pagbibigay ng parangal sa kategorya ng maikling kwento sa wikang Pilipino at English. Habang lumilipas ang panahon, nadagdagan ng mga kategorya kabilang ang dulang may isang yugto. 1953. Isang uri ng maikling dula na binubuo lamang ng isang bahagi o yugto. Karaniwang tumatalakay ito sa isang tiyak na pangyayari o isyu na buo at malinaw kahit maikli. Madalas itong tinatanghal sa entablado at mas nakatuon sa dialogo at kilos ng mga tauhan. Pangalawa, tula. 1953. Isang masining na anyo ng panitikan na gumagamit ng sukat, tugma, talinghaga at matalinghagang salita. Layunin nitong ipahayag ang damdamin, kaisipan, karanasan at karanasan ng Makata. Ang tula ay maaaring malungkot, masaya, mapanlikha o mapanuri. Depende sa layunin ng sumusulat. Pangatlo, dulang ganap ang haba. 1955. Ito ay isang mahaba at komplikadong dula na binubuo ng maraming yugto. Mas malalim ang pagsasaliksik ng karakter, banghay at timang tinatalakay. Karaniwan, ito ang ginagampanan ng malalaking pagtatanghal o teatro. Pang-apat, lastly, sanaysay. 1970. Isang anyo ng sulating tuluyan ng pagpapahayag ng koro-koro, karanasan o pananaw ng may akda. Maaring formal o deformal ang tono.
Karaniwang layunin nito ay magpabatid, maglahad ng damdamin o magpapaliwanag ng opinyon. Yan lang po ang aking tinalakay. Ngayon ay dumako naman tayo sa nobela. Ang nobela ay isang mahabang fiksyon na binubuo ng iba't ibang tagpuan at balangkas. Halimbawa nito ay ang Nolimitang Gare ni Jose Rizal at ang mga kwento ni Lola Basyang ni Severino Reyes. Ang susunod ay ang maikling kwentong pambata. Ang maikling kwentong pambata ay maikling kwento na nakatuon sa mga bata. Ito ay may bilang mga tauhan at kadalasang may aral na napupulot. Halimbawa ay ang Matapat na Aso ni Aurelio Tolentino. Ang maikling kwentong pambata rin ay naglalahad ng isang kwento na mas maiksi pa sa nobela. At ang Dulang Pantelebisyon ay isang kwentong dinisenyo para sa telebisyon na karaniwang may serye ng mga episode na nagpapakita ng mga tauhan, tagpuan at balangkas sa loob ng isang takdang panahon. Ang halimbawa na nito ay ang seryeng Batang Quiapo. At ang panghuli ay ang Dulang Pampelikula. Ito ay isang kwentong dinisenyo para sa sine na may eksena at dialogo na sinadya para sa malaking screen. Isang halimbawa na nito ay ang Romeo at Juliet. Ang Dulang Pampelikula ay karaniwang ginagamit at mapapanood sa pampublikong lugar o telebisyon. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Bia Andrea Dicolao. Ngayon ay tatalakayin ko ang isa sa mahalagang pagkilala sa larangan politika ng Pilipinas, ang Gawad Palangka, particular sa kategoryang maikling kwento. Nagsimula ang Gawad Palangka noong 1950 hanggang 1951 at ito ay nagbibigay ng parangal sa mga natatanging manunulat sa iba't ibang kategorya ng politikan. Sa kategoryang maikling kwento, may 3 pinarangalan, kabilang ang kwento ni Mabuti, Mabangis na Kamay, Maamong Kamay, at Planeta Buwan at mga bituin. Ang nakatanggap ng unang gantimpala ay ang kwento ni Mabuti ni Genoveva Edrosa Matuti. Ang kwentong ito ay tinuturing na isa sa mga pinakamahusay na maikling kwento na isulat sa wikang Filipino. Tumatalakay ito sa isang guro na tinatawag ang kanyang estudyante na Mabuti at kung paano nagbago ang pananaw ng bata sa guro nang makilala niya ito ng mas personal. At ang nakatanggap ng pangalawang gantimpala ay ang Mabangis na Kamay, Maamong Kamay ni Pedro S. Dandan. Ang pamagat pa lamang ay nagpapakita na ito na isang kwentong may tema na kabaligtaran o dualidad na kung saan ang isang matapang at marahas na kamay ay maaaring maging maamo. At ang panghuling nakatanggap ng gantimpala ay ang Planeta, Buwan at mga bituin ni Elpidio P. Capullo. Maaaring ito ay isang kwentong may temang pantasya o tumatalakay sa mga pangarap at kaisipan ng mga tauhan tungkol sa kalawakan at pag-asa. At ngayon dumako naman tayo sa isa sa mga manunulat na si Genoveva Edrosa Matuti. Siya ay isang haligi ng panitikan sa Pilipinas. 46 na taon siyang nagturo sa Philippine Normal College, kaya't malaki ang naiambag niya sa edukasyon at sa paghubog ng mga guro at manunulat. Isa din siya sa hinanga ang manunulat, lalo na sa kanyang akdang Kwento ni Mabuti, na hanggang ngayon ay bahagi ng mga aralin sa Filipino sa maraming paaralan. Maliban sa akdang Kwento ni Mabuti, si Matuti ay may mga iba pang kilalang publikasyon. Una, Piling Maikling Kwento, noong 1939 hanggang 1972. Ito ay koleksyon ng kanyang mga akda sa loob ng halos 5 dekada. Pangalawa, Ako'y Isang Tinig, noong 1952. Ito naman ang aklat na nagpapakita ng kanyang boses bilang manunulat. Pangatlo, Sa Anino ng EDSA at Iba Pang Kwento, noong 1972. Ito naman ang mga kwentong sumasalamin sa mga kaganapan
at damdamin sa panahon ng EDSA Revolution. At ang panghuli ay ang babae at iba pang kwento noong 1998. Ito naman ay isang aklat na tumatalakay sa iba't ibang karanasan ng kababaihan. Bilang pagtatapos, ang Gawad Palangka ay naging daan upang makilala at may taguyod ang mga mahusay na manunulat sa Pilipinas. Isa na rito si Genoveva Matute na hindi lamang naging mahusay na kwentesta, kundi isa ring tagapaglinang ng mga susunod pang manunulat. Magandang umaga, ma'am. Ako po si Sharmela D. Sumampong. Ang tatalakayin ko po ngayon ay panahon ng aktivismo. Sa panahong ito, naging ganap na mapanghimagsik ang mga kabataan. Hindi na sila basta sumasang-ayon sa pamahalaan o sa mga umiiral na kalakaran. Aktibo na silang lumalaban at nagpapahayag ng kanilang saloobin. Dahil dito, naging madugo at mapangwasak ang mga demonstrasyon. Marami sa mga kilos protesta ang nauwi sa kaharasan at nagdulot ito ng matinding tensyon sa pagitan ng kabataan at pamahalaan. Gayunpaman, nagkaroon din ng kamulatang panlipunan, ibig sabihin naging mas malawak ang pag-unawa ng mga tao, lalo na ng mga kabataan sa mga tunay na problema ng lipunan. Hindi na nila ito ipinagkikibit-balikat, sa halip pinaglaban na nila ang pagbabago. Dahil dito, pinaksa ng mga manunulat at aktivista ang kabulukan ng lipunan at politika. Sa kanilang akda, isinisiwalat nila ang katiwalian, kahirapan, at pag-aabuso ng mga kapangyarihan. Ang susunod kong tatalakayin ay mga manunulat ng panitikang revolusyonaryo. Isa sa mga pangunahing manunulat sa panahong ito ay si Rogelio Mangahas. Nagtapos siya ng kursong AB Filipino noong 1965 sa University of the East. Hindi naging madali para sa kanya ang pag-aaral dahil naging working scholar siya, nagtatrabaho habang nag-aaral upang matustusan ang kanyang pag-aaral. Matapos niyang makapagtapos, naging guro siya sa wika at panitikan sa mga prestihiyong paaralan tulad ng De La Salle University at St. Scholastic College. Kilala rin siya dahil marami siyang natanggap na mga award bilang pagkilala sa kanyang husay sa pagsusulat at pag-ambag niya sa panitikan. Iyon lang po, salamat. Ako po si Binibining Christy Joy Daulat at ito po ay ang karugtong ng itinalakay ni Binibining Sharmela Sumampong na patungkol sa mga manunulat ng panitikang revolusyonaryo. Ikalawa, Efren R. Abueg, editor at bumuo ng mga antolohiyang gaya ng mga piling akda ng Kadipan noong 1964. Ikatlo, Virgilio Almario, kilala sa sagisag panulat ng Rio Alma, pangunahing makata, kritiko, tagasalin, editor, guro at tagapagmahalang pangkultura ng Pilipinas. Nagkamit ang Best Translation of Rizal's as Novels, Nolimi Tangere at El Filibusterismo. Ikaapat, Rolando S. Tino, unang nagsalin sa Filipino ng dulang Shakespeare at pinamagatang Ang Negosyante. Sa kabuuan, ang CP ay nagbibigay ng isang mabilis na pagsulya sa isang mahalagang panahon sa kasaysayan ng Pilipinas, ang panahon ng aktivismo. At ang mga manunulat na nagbigay ng mga boses sa isyu at pagbabago ng mga panahong iyon. Ang mga manunulat na ito ay nag-ambag ng mga laking pagpapaunlad ng panitikang Pilipino. Ako po si Rosamie Iliado, ang mag-uulat ng maikling kwento at nobela. Ang maikling kwento sa panahon ng aktibong paglaban sa mga isyu sa lipunan. Ang mga manunulat ng maikling kwento ay gumagamit ng kanilang sining upang ipahayag ang kanilang pagtutol sa mga pang-aabuso ng kapangyarihan. Inilalarawan nila ang mga sakit at kahirapan na nararanasan ng mga Pilipino na nagsisilbing paggising sa kamalayan ng mga mambabasa. Ang mga kwento ay naging refleksyon ng realidad at isang paraan upang magpaabot
ng mensahe ng pagbabago. Katulad ng maikling kwento, ang nobela ay ginagamit din bilang isang paraan upang ilantad ang mga isyung panlipunan na kinakaharap ng mga Pilipino. Naging instrumento ito sa pagpapakita ng mga suliranin at paghihikayat sa mga mamamayan na kumilos para sa pagbabago. Ang mga nobela ay nagsisilbing busis ng mga taong bayan na nagbibigay daan sa mas malawak na pagtalakay at pag-unawa sa mga isyu. Magandang araw, ako nga pala si Karel Guarte. Bilang sa mga nobela at manunulat sa panahong ito ang sumusunod. Una, ang daluyong nila sa San Francisco. Ito'y nagpapakita ng buhay bilang isang paglalayag sa dagat. May mga panahong ititahimik at payapa, ngunit mas madalas binabayo ito ng matitinding pagsubok at suliranin. Ng malakas na alon, dulot ng bagyo. Ipinahiwatig nito ang buhay ay hindi laging madali. Kinakailangan ng tibay ng loob at tabang upang malampasan ang mga hamon at patuloy na maglayag tungo sa ating mga mithiin. Pangalawa, ang luha ng buhaya ni Amando V. Hernandez ay salaysay ng pakikibaka ng mga mahihirap na magsasaka laban sa mapang-abusong mayayamang pamilya na may kontrol sa lupa at kapangyarihan. Ipinapakita rito kung paano ang mga dukha, bagaman inaapi at pinagsasamantalahan, ay natutong mabuklod at magkaisa upang labanan ang katiwalian at ipaglaban ang kanilang karapatan. Sa pamamagitan ng pagkakaisa at tapang, unti-unti nilang nalulutas ang suliranin na matagal nilang tiniis. Pangatlo, dugo sa kalimanging lupa ni Efrain R. Abuig. Ito rin ay pakikibaka tungkol sa lupa. Lupang kinagisnan na nagsisimbolo at pagkakakilanlan ng mga magsasaka. Sa kabila ng mga pagsubok, pangabuso at kabalan ng katarungan, patuloy ang kanilang pagbangon at pag-asa. Ang habagat sa lupa ay sagisag ng pagbabalik ng sigla at lakas ng loob na muling bumuhay sa isang matagal ng pangarap na pagkapantay-pantay at karapatan sa sariling lupa. Pang-apat, ipaglaban mo ako. Niliwayway A. Acero. Ito ay kwento ng lihim na pag-ibig ni Pedring sa kanyang kaibigang si Hil. Bagamat matagal na niyang iniingatan ang damdamin, pinili niyang huwag itong ipagtapat sa kanilang kabataan at takot na pagkamalang inaabuso niya ang kanilang pagkakaibigan. Ipinakita ng akda ang pag-iral ng respeto, pag-iingat sa damdamin ng iba, at ang pagsasakripisyo sa sariling nararamdaman alang-alang sa dignidad ng isang relasyon. Magandang umaga, ma'am. Ako po si Angela G. Tusing. Ito po ay karugtong ni Binibining Karel Guarte. Dilim sa umaga. Ang pag-aral sa akdang ito ay tungkol sa pagkamulat sa katotohanan sa kabila ng dilim ng kawalang malay sa pamamagitan ng mahusay na pagsusuri at pagbubuo ng kabuuang kahulugan sa nobela ni Abueng. Masasalamin dito ang paggising sa katotohanan ng lipunan kung paano ang pag-unawa sa kasaysayan at lipunan ay nagbibigay liwanag sa gitna ng dilim, kawalang katarungan.
Nagbabagong Paraiso. Ito ay kwento ng dalawang magkasintahan, matagal pinaghiwalay ng kapalaran. Ipinapakita ng nobelang epekto ng pagbabago sa buhay at damdamin ng tao habang sinusubok sila ng panahon. Ang Nagbabagong Paraiso ay maaaring tumukoy sa dating pag-ibig na muling sinusubok ng pagbabago sa lipunan at personal na karanasan. Sa mga koko ng liwanag. Tampok dito si Holyo, isang maralitang mangingisda na lumuwas ng Maynila upang hanapin ang kanyang kasintahan na si Ligaya. Ipinapakita nito ang realidad ng urbanisasyon at ang pagsasamantala sa mahihirap. Ang akda ay masinsinang komentaryo sa kalupitan ng lungsod kung saan maraming kabataan ang naliligaw at nawawasak dahil sa kahirapan at pananamantala. Habagat sa lupa. Ang akda na tumatalakay sa banggaan ng makapangyarihan may lupa at ng mga karaniwang tao. Ang habagat ay simbolo ng kaguluhan at pagbabago. Ipinapakita rito ang mga isyung agraryo at ang pagsasamantala ng mga elitista sa mga maralita, habang tinatalakay rin ang konsepto ng hustisya at pagkapantay-pantay. Sa kagubatan ng lungsod. Ang dating luntiang paraiso ay nalapitan na ng konkretong gubat, mga gusali, kalsada at polusyon. Ang akda ay isang malikhaing paglalarawan sa urbanisasyon at kung paano nito sinira ang natural na kagandahan ng kapaligiran. Ipinapakita rin dito ang alienasyon ng mga tao ng lungsod, nawawala ang ugnayan sa kalikasan, katahimikan at simpleng pamumuhay. Ako nga pala si Clarice P. D. Tablan, ang mag-uulat tungkol sa panahon ng bagong lipunan. Ang kaguluhan ay napalitan ng disiplina sa panahon ng bagong lipunan. Nanumbalik sa panahong ito ang katahimikan. Naging matatag ang bagong lipunan. Nagkaroon ng pagbabagong isip ang mga mamamayan. Ang mga nasulat na akda ay may pagmamalaki sa pagka-Pilipino. Ngayon, dumako naman tayo sa panulaan at awiting Pilipino. Ang mga tula at awitin sa panahong ito ay naging mabisang tagahubog ng kalinangan ng bansa. Kabilang sa mga tula at awit sa panahong ito ay ang Supling ni Ruth Mabanglo, Isang Munting Alamat ni Amy Marcos, Anak ni Freddy Aguilar, at Kapaligiran ni Florante at Laura. Si Ruth Elena Mabanglo, siyang pasimuno sa kanyang henerasyon sa matapang na paghahawa ng landas para feministang panulaan. Nagtrabaho din siya sa Diaryong Taliba at Abante. Nagtuturo sa University of the East. Sa inyong lahat, ako nga pala si Binibining D. Sidigia at aking tatalakayin ang karugtong na inulat ni Binibining Clarice D. Tablan. Kabilang sa mga nobela at manunulat sa panahong ito ay ang mga sumusunod. Una ay ang Madilim na Langit sa Bayan Ko na isinulat ni Jose Mercedes. Ipinapahiwatig sa nobelang ito ay ang mga masasaklat na pangyayari sa bansa. Ikalawa ay ang Mga Buwaya sa Lipunan na isinulat naman ni Celso E.I. Karunungan. Patungkol ito sa mga sakim na politiko. Ikatlo ay ang Satanas sa Lupa na isinulat din ni Celso E.I. Karunungan. Ito ay ang kinatawan sa paghingi ng pagbabago sa lipunan. Ikaapat ay ang Mangluhod sa Katihan na isinulat ni Puasto Galauran at Gervasio Santiago na ang ibig sabihin naman ay mayaman sa kwento ng krimen, trahedya at pag-ibig. Ikalima ay Bata-Bata, Paano Ka Ginawa na isinulat naman ni Luwalhati Bautista. Hingil ito sa ginagampanan papel ng mga babae katulad ng may akda sa lipunan ng mga Pilipino na dating ipinaiinog lamang ng mga kalalakihan. Ika-anim ay ang Gapo na isinulat din ni Luwalhati Bautista na ang ibig sabihin ay isang puting Pilipino sa mundo ng mga Amerikano. Ikapito ay ang Sakada
na isinulat din ni Luwalhati Bautista na ang ibig sabihin ay ang mga kalalakihan na ipinadala sa Hawaiian Sugar Planters Association to Hawaii na hindi dalubhasa sa pagtatrabaho. Ikawalo ay ang dekada 60 na isinulat din ni Luwalhati Bautista at ang hangarin nito ay magkaroon ng sariling katangi-tanging pagkakakilanlan. Pangsyam ay ang Bulaklak ng City Gel na isinulat din ni Luwalhati Bautista na ang ibig sabihin ay ang isang babaeng na nakulong sa kasong frustrated mother. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Darlene Ambi, ang tagapag-ulat patungkol sa mga manunulat na sina Fausto Galauran, Gervasio Santiago at Luwalhati Bautista. Ang una nating tatalakayin na manunulat ay si Fausto Galauran. Siya ay pinanganak sa Caloocan, Rizal noong 1904. Siya ay nagtapos ng medisina at nagtamo rin siya ng gantimpala sa timpalak sa nobela ng Liwayway noong 1937. At ang pangalawa naman ay si Gervasio Santiago. Siya ay sinilang sa Quiapo, Manila noong 1909. Naging kasapi din siya sa 12 panitik. At ang kanyang kwentong Leonor Dalisay ay ang unang nabigyan ng gantimpala ng Liwayway noong 1936. At ang pangatlo ay si Luwalhati Bautista. Siya ay pinanganak sa Tondo, Manila noong 1945. Kilala rin siya ang batikang feministang manunulat ng maikling kwento. At ang kanyang mga akda ay madalas na nakapokus sa mga kababaihan. At ang unang pelikula na kanyang isinulat ay ang Sakada. Ako nga pala si Crystal Ann Cabacang at ang iulat ko ay ang dula, telebisyon at pelikula. Muling bumangon at sumigla ang dulang Pilipino. Ito ay nagpapahiwatig ng muling pagkabuhay at paglakas ng sining sa dulang Pilipino pagkatapos sa isang panahong ng pagbabago. Naging aktibo muli ang mga mandudula sa paglabas ng sinaunang dula gaya ng Sarsuela. Ipinapakita nito ang muling pagiging aktibo ng mga artista at manunulat ng dula, partikular na sa tradisyonal na anyo ng dula tulad ng Sarsuela. Ang Sarsuela ay isang uri ng musikal na dulang Pilipino. Inununsal ang taunang pesta ng mga pelikulang Pilipino tuwing buwan ng Desyembre sa pamamagitan ng Metro Manila Film Festival. Binabanggit dito ang pagkatatag ng Metro Manila Film Festival bilang isang taunang pagdiriwang ng mga pelikulang Pilipino na ginaganap tuwing buwan ng Desyembre. Ito ay isang mahalagang pangyayari na nagpapasigla sa industriya ng pelikulang Pilipino. Yun lamang. Magandang araw sa inyo lahat. Ako nga po pala si Annalyn Pagapat at ngayon ay aking tatalakayin ang ika-4 na bahagi ng kasaysayan ng panitikang Pilipino, ang kontemporaryong panahon. Una, lumabas ang mga mananaliksik at kritiko. Sa panahon ito, lumaganap ang presensya ng mga mananaliksik at kritiko. Sila ang masusing nag-aaral at nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa iba't ibang anyo ng panitikan. Pangalawa, nagkaroon ng makulay na buhay ang panunuring pampanitikan. Naging mas makulay at masigla ang mundo ng panunuring pampanitikan. Maraming ideya at pananaw ang nagsimulang talakayin mula sa iba't ibang perspektibo. Pangatlo, naganap ang lakas ng bayan o people's power. Isa sa mga makasaysayang pangyayari sa panahong ito ay ang People Power Revolution noong 1986. Isa itong magpayapang revolusyon na naging simbolo ng pagkakaisa at pakikibaka para sa demokrasya. Kalayaang magpahayag ng damdamin at kaisipan. Sa pamamagitan ng tagumpay ng People Power, muling naranasan ng mga manunulat
ang kalayaan sa pagpapahayag. Mas naging bukas sila sa pagtalakay ng mga isyong panlipunan, pampolitika at personal na karanasan. Sa kasalukuyang paglaganap ng politikang popular. Sa kasalukuyan, patuloy ang paglaganap ng tinatawag na politikang popular. Kabilang dito ang mga akdang madaling maabot ng masa tulad ng mga nobela sa Wattpad, spoken word poetry at mga tula sa social media. Ang kontemporaryong panahon ay patunay na buhay at patuloy na umuunlad ang politikang Pilipino. Isa itong salamin ng ating kasalukuyang lipunan at hinahanap.